Basura ka lang sa bahay na ito, Lyra. Isang bayarang asawa. Sigaw ni Thavion habang isinasaboy ang mga gamit ni Lyra sa ulan. Sa tabi niya, nakangisi ang tusong si Thyrene. Pero habang tumutulo ang luha, nakita ni Lyra ang batang si Thalia, ang batang may balat sa balikat na, katulad ng sa kanya. Sino ang tunay na ina? Handa ka bang mamatay para sa katotohanang ninakaw sa'yo? Huwag kang aarte na parang tunay na asawa sa harap ko, Lyra. Isang piraso ka lang ng papel sa buhay ko. Isang obligasyong kailangan kong gampanan para kay Lola Teresia. Ang bawat salitang binitawan ni Thavion Reyes ay tila mga talim ng yelo na bumaon sa dibdib ni Lyra. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Lyra ang isang piling ng mga sariwang rosas na balak sana niyang ilagay sa florera para sa pagdiriwang ng anibersaryo ni Lola Teresia. Ang bango ng mga bulaklak ay hinalinhina ng amoy ng malamig na katotohanan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri, sapat na para malaglag ang ilang talulot sa makintab na sahig na marmol, ngunit nanatili siyang nakatayo, tila isang rebulto ng pagtitiis. Sa kabilang dulo ng silid, nakasandal sa pinto si Thyrene, ang pinsan ng yumaong asawa ni Thavion. May suot itong mapanguyam na ngiti habang pinapanood ang pagkapahiya ni Lyra. Ang mga mata ni Thyrene ay kumikinang sa kagalakan. Tila ba ang bawat patak ng luha na pinipigilan ni Lyra ay isang tagumpay para sa kanya. Inabot ni Thavion ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na kumakaluskos sa gitna ng katahimikan ay tila isang babala. Basahin mo ang kontrata. 2 years. Pagkatapos nito, malaya ka na. At bayad na ang lahat ng utang na loob mo sa pamilyang ito. Dagdag pa ng lalaki nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Lyra. Napalunok si Lyra. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi pera o obligasyon ang dahilan kung bakit siya narito. Pero paano niya ipapaliwanag ang tibok ng puso na tila mabilis na pagpalo ng tambol sa tuwing nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Thavion? Marahang inilapag ni Lyra ang mga rosas sa lamesa. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang iyak ang narinig mula sa itaas ng mansyon. Ito ay hindi lamang basta iyak. Ito ay isang tunog ng paghihirap na tila humahaplos sa kaluluwa ni Lyra. Agad na nagbago ang anyo ni Thavion. Ang kanyang lamig ay napalitan ng pag-aalala. Si Thalia, ang kanyang anak, ay muling dinadalaw ng kanyang mga sumpong. Mabilis na umakyat si Lyra, nauna pa sa ama ng bata. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Thalia, nakita niya ang bata na nakabaluktot sa gilid ng kama. Ang maliliit na kamay ay nakatakip sa mga tainga. Ang mga gamit sa paligid ay nagkalat, tanda ng matinding pag-aalboroto. Hindi nag-atubili si Lyra. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay tila balahibo na lumalapag sa sahig. Nagsimulang humuni si Lyra, isang himig na matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Isang oyay na dati ay kinakanta niya sa kanyang anak na pumanaw na. Isang sanggol na tila kinuha sa kanya ng tadhana bago pa niya ito mayakap ng matagal. Ang himig ay dumaloy sa silid, banayad at puno ng pighati. Unti-unting kumalma ang bata. Ang mga hikbi ni Thalia ay humupa at sa unang pagkakataon, lumingon ang bata at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lyra. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ramdam ni Lyra ang isang kuryente ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Nang humawak ang maliit na kamay ni Thalia sa laylayan ng damit ni Lyra, ang kanyang puso ay tila nadurog sa libu-libong piraso. Bakit ang oyaye na ito, na tanging siya lang ang nakakaalam, ay tila nagpapatahimik sa kaluluwa ng batang ito? Mula sa pintuan, nakatayo si Thavion, nakamasid sa eksenang hindi niya inaasahan. Ang kanyang matitigas na balikat ay bahagyang bumagsak, ngunit sa likod niya, ang mukha ni Thyrene ay nagdilim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti,
ang kanyang mga kuko. Nanatili ang tanong sa isipan ni Lyra habang pinagmamasdan ang natutulog na si Thalia. Saan nagmumula ang pamilyar na amoy ng sanggol na ito na tila nagpapabalik sa kanya sa madilim na gabi sa ospital 5 taon na ang nakalilipas? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bulong ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng init para kay Lyra. Ang bawat kilos niya ay binabantayan ng matatalas na mata ni Doña Trivela, ang ina ni Tavion. Ang matanda ay nakaupo sa kabisera ng hapunan. Ang kanyang postura ay tila isang reyna na handang humusga sa sino mang hindi karapat-dapat. Huwag mong isipin na dahil napatahimik mo ang apo ko kagabi, ay bahagi ka na ng pamilyang ito, Lyra. Wika ni Doña Trivela habang marahang hinahalo ang kanyang kape. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. You are just a temporary replacement for Tavion's late wife. Never forget your place. Yumuko si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagkaing inihahanda niya. Opo, madam. Alam ko po ang limitasyon ko. Mabuti kung ganun. Pagpapatuloy ng matanda. Dahil sa pamilyang Reyes, ang dangal ay higit pa sa ginto. At ang isang babaeng galing sa wala na katulad mo ay dapat matutong magpasalamat sa bawat mumo na ibinibigay namin. Ang mga salitang iyon ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Lyra, ngunit nanatili siyang tahimik. Habang naglilinis siya ng silid-kainan, napansin niya ang pagpasok ni Thyrene na may dalang isang maliit na kahon. May kakaibang kislap sa mga mata nito, isang kislap na puno ng masamang balak. Oh, Lyra dear, bati ni Thyrene sa isang plastic na tono. Can you help me clean the jewelry box of Doña Trivela later? Masyado na kasing madami, baka may mawala pa. Hindi sumagot si Lyra, tumango lamang siya. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may nagbabadyang unos. Noong hapong yon, habang abala si Lyra sa pag-aayos ng mga damit ni Thalia, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang kwintas ko, ang nawawalang kwintas na pamana pa ng aking lola. Ang boses ni Doña Trivella ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng galit at pagkabalisa. Mabilis na nagkatipon ang lahat sa sala. Nakatayo si Doña Trivella sa gitna, nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ang kanyang walang lamang jewelry box. Si Tavion ay kakarating lang mula sa opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at lito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tavion. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Nawawala ang blue diamond necklace ko, Tavion. At ang huling taong nakita kong malapit sa silid ko ay ang asawa mong ito. Turo ni Thyrene kay Lyra. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na hiyaw. Hindi ko po kinuha iyon. Mahinang sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay nangangatal, ngunit puno ng katotohanan. Tingnan natin, sabi ni Thyrene habang mabilis na naglakad patungo sa silid ni Lyra. Sumunod ang lahat, kabilang ang mga katulong na nakamasid lamang sa gilid. Hinalughog ni Thyrene ang maliit na cabinet ni Lyra. Itinapon nito ang mga simpleng damit ni Lyra sa sahig. At sa ilalim ng isang luma at kupas na unan, isang kumikinang na bagay ang lumabas. Ang asul na diamante ay sumalamin sa ilaw ng silid. Tila ba nangungutya sa kawalang malay ni Lyra? Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, ang kanyang hininga ay tila napatigil. Tumingin siya kay Thavion, naghahanap ng kahit kaunting tiwala. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang pagdidilim ng mga mata ng lalaki. Magnanakaw! Sigaw ni Doña Trivella, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Pinalayas mo na ba ang dangal mo, kasama ng kahirapan mo, Lyra? Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Lyra
habang nakatitig sa kwintas na hindi niya kailanman hinawakan. Ang sakit ng pagkakabintang ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Saan siya kukuha ng lakas kung ang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay tila naniniwala na rin sa kasinungalingang nakalatag sa kanyang harapan? Ang bawat paghinga ni Lyra ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Thalia sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, hindi maalis sa kanyang isipan ang imahe ng balat sa balikat ng bata. Ang hugis ng buwan na yon, ang eksaktong lokasyon, at ang kulay nito ay tila isang refleksyon ng sarili niyang katawan. Isang saksi na hindi marunong magsinungaling. Isang marka na tila isinisigaw. Ang isang katotohanang masyadong masakit para paniwalaan. Ang katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Reyes ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay puno ng mga bulong ng nakaraan na pilit na kumakawala sa mga selyadong pinto. Marahang hinaplos ni Lyra ang buhok ni Thalia. Ang bawat hibla nito ay tila nagdurugtong sa kanyang puso sa batang ito na sa loob ng ilang linggo ay naging mundo na niya. Ngunit sa likod ng pagmamahal na ito ay ang matinding takot. Paanong ang bata na sinasabing anak ng iba ay nagtataglay ng marka ng kanyang sariling dugo? Nabalik lamang ang diwa ni Lyra nang marinig niya ang mabibigat na hakbang sa labas ng silid. Mabilis siyang tumayo at lumabas, tanging para harapin ang malamig na titig ni Tyrene. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mahabang sutlang pantulog ay tila balat ng ahas na kumikinang sa dilim. Walang bakas ng antok sa kanyang mukha, tanging ang nanunuya at mapanganib ng ngiti. Masyado kang nagiging kampante sa silid na ito, Lyra. Wika ni Tyrene, ang kanyang boses ay isang matalim na bulong na tila nanunuot sa buto. Don't think that because Thalion defended you from that necklace incident, you already belong here. You are just a shadow, a temporary fix for a broken home. Tumingin ng diretso si Lyra. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na manipis na cardigan. Hindi ko hinahangad ang posisyong hindi sa akin, Tyrene. Nandito ako dahil kay Lola Teresia at dahil kay Thalia. Humakbang palapit si Tyrene. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila nakakasuffocate. Thalia is not yours. She will never be yours. Isang huling babala, Lyra. Huwag kang magkakamaling maghukay ng mga bagay na hindi mo dapat malaman dahil baka sa huli, ikaw ang malibing sa sarili mong hukay. If I were you, I'd pack my bags and leave while you still have a shred of dignity left. Hindi sumagot si Lyra hanggang sa makaalis si Tyrene. Ngunit ang bawat salita nito ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang pagduda. May itinatago sila. May isang malapot na lihim na nakabalot sa pagsilang ni Thalia na tila ikamamatay ni Tyrene kapag nalaman ng mundo. Kinabukasan, habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa darating na pagdalaw ng mga board members, sinamantala ni Lyra ang pagkakataon. Nagtungo siya sa likod ng mansyon, sa dulo ng hardin, kung saan madalas magtipon ang mga lumang katulong para sa kanilang pahinga. Doon, nakita niya sina Aling Rosa at Manang Saling, ang dalawang pinakamatagal ng nagsisilbi sa pamilya Reyes. Nagkunwari si Lyra na nagdidilig ng mga halaman malapit sa kanilang kinauupuan. Ang hangin ay tahimik, sapat na para marinig niya ang kanilang mahinang usapan sa gitna ng paghihiwa ng mga gulay para sa pananghalian. Naalala mo ba noong panahon ni Madam Camille? Tanong ni Manang Saling. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Yung mga buwan bago dumating si Thalia, parang kailan lang. Tumango si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Paano ko makakalimutan? Napaka-misteryoso ng panahong yon. Halos 6 na buwang hindi lumabas ng silid si Madam Camille. Sabi nila, maselan ang pagbubuntis. Pero kahit kailan, hindi ko nakitang lumaki ang kanyang tiyan kahit noong huling buwan na. Kahit ako rin.
Bulong ni Manang Saling habang nililingon ang paligid para masigurong walang nakikinig. At noong araw na dinala rito ang sanggol, wala man lang bakas ng panganganak sa mukha ni Madam Camille. Parang kakarating lang niya galing sa bakasyon sa ibang bansa. Sabi ng iba, sa malayong ospital daw nanganak para iwas sa media. Pero alam nating lahat na may mali. Nanigas si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Kung hindi nanganak si Camille, kaninong anak si Talia? Shh! Huwag mong ituloy iyan. Saway ni Aling Rosa. Alam mong mahigpit na ipinagbabawal ni Doña Trivella ang pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga, may tagapagmana ang pamilya. At si Thyrene, siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan dahil siya ang kasama ni Camille sa panahong yon. Hindi na nakapagtago si Lyra. Ang kanyang kamay ay nanginig, sapat na para mahulog ang hawak niyang pandilig sa damuhan na lumikha ng isang mahinang tunog sa malambot na lupa. Agad na tumigil ang dalawang matanda at lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Mabilis na umalis si Lyra. Ang kanyang mga hakbang ay tila tumatakbo palayo sa isang katotohanang unti-unting lumilinaw ngunit mas lalong nagpapagulo sa kanyang mundo. Pumasok siya sa loob ng mansyon, humahangos, at doon sa dulo ng pasilyo ay nakita niya si Thavion nakakalabas lang ng kanyang library. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Thavion ang gulo at pighati sa mga mata ni Lyra habang nakita ni Lyra ang isang lalaking tila nabubuhay sa loob ng isang magandang kasinungalingan. Lyra, are you okay? You look like you've seen a ghost. Tanong ni Thavion. Ang kanyang boses ay may bahid ng tunay na pag-aalala. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang itanong kung alam ba nito na ang asawang minahal niya ay maaaring hindi ang tunay na ina ng kanyang anak. Pero paano niya sasabihin ang isang bagay na sisira sa tanging pundasyon ng pamilyang ito? Thavion! Ang tanging nasabi ni Lyra bago siya napatakip ng bibig para pigilan ang isang hikbi. Kung malalaman mo bang ang pinapahalagahan mo ay binuo sa isang kasinungalingan, handa ka bang talikuran ang lahat para sa katotohanan? Nangunot ang noo ni Thavion. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang malalim na lungkot na tila sumasalamin sa nararamdaman ni Lyra. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, ang tanging naririnig ay ang sariling tibok ng puso ni Lyra na tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandali bago ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang halimuyak ng kumukulong sampalok ay dahan-dahang pumapailan lang sa hangin ng malawak na kusina. Tila isang mainit na yakap na nagpapagaan sa mabigat na dibdib ni Lyra. Sa bawat hiwa niya ng labanos at talong, tila isinasama niya ang mga luhang pilit niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ang kusinang ito, na madalas ay pinamumugaran ng malamig na utos at mapanghusgang tingin, ay pansamantalang naging kanlungan niya sa gitna ng nagbabadyang unos ng katotohanan. Nabalik lamang ang diwa ni Lyra nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sinigang ay sapat na upang kilalanin si Thavion. Ang lalaking ito, na madalas ay tila isang pader ng yelo, ay nakatayo ngayon sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Lyra. "You're cooking late," pansin ni Thavion. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati, bagkus ay may bakas ng pagod mula sa maghapong trabaho. "Hindi po kasi ako makatulog, sir." Thavion. Pagtatama ni Lyra, ang kanyang pisngi ay bahagyang namula ng banggitin ang pangalan ng lalaki nang walang titulo. "Gusto ko lang ipaghanda kayo ng mainit na sabaw," sabi ni Lola Teresia. "Paborito niyo raw ang sinigang na hipon kapag pagod kayo." Dahan-dahang lumapit si Thavion
hanggang sa maramdaman ni Lyra ang init ng katawan nito sa kanyang likuran. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na pagkulo ng sabaw sa loob ng kaserola. Tila isang mahinang kanta na nagbibigay buhay sa paligid. "Tulungan na kita," bulong ni Thavion. Inabot niya ang lalagyan ng asin na malapit sa kinatatayuan ni Lyra. Dahil sa lapit ng kanilang distansya, bahagyang dumampi ang braso ni Thavion sa balikat ni Lyra, isang simpleng pagkakadikit na nagdulot ng kuryente sa buong katawan ng babae. Sabay silang kumilos sa maliit na espasyo sa harap ng kalan. Sa bawat pag-abot ng sandok o paglalagay ng gulay, may mga sandaling nagtatama ang kanilang mga daliri. Isang mahiyaing sayaw ng dalawang kaluluwang pilit na itinatago ang nararamdaman sa likod ng isang kontrata. Nakita ni Lyra ang bahagyang paglambot ng anyo ni Thavion. Ang mga guhit ng stress sa noon nito ay tila nabubura ng mainit na usok ng niluluto nila. Nang maihain ang pagkain, naupo silang dalawa sa maliit na lamesa sa sulok ng kusina, malayo sa formalidad ng malaking dining hall. Sa unang higop ni Thavion ng sabaw, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "It tastes like home," wika ni Thavion habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lyra. "Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito, Lyra. Simula nang mamatay si Camille, ang bahay na ito ay naging opisina na lang para sa akin. Pero simula nang dumating ka, tila muling nagkaroon ng buhay ang bawat sulok nito." Yumuko si Lyra. Pilit na itinatago ang galak at pighati na sabay na lumulukob sa kanya. "Gusto ko lang pong maramdaman nyo at ni Thalia na may nagmamalasakit sa inyo. Kahit alam nating lahat na panandalian lang ito." Tumigil sa pagkain si Thavion. Inabot niya ang kamay ni Lyra na nakapatong sa lamesa. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit puno ng init. Tila isang pangako na hindi kayang bigkasin ng bibig. "What if it doesn't have to be temporary, Lyra?" Ang katanungang iyon ay tila isang musika na matagal nang gustong marinig ni Lyra. Ang pagtititigan nila ay tumagal ng ilang segundo. Isang sandaling puno ng mga hindi masabing pangarap at kaba. Dahan-dahang inilapit ni Thavion ang kanyang mukha sa mukha ni Lyra. Ramdam ni Lyra ang hininga ng lalaki sa kanyang balat, ang amoy ng kape at sampalok na humahalo sa tamis ng pagkakataon. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, ang katahimikan ay binalot ng marahas na pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng pinto na tumatama sa pader ay tila isang sampal na gumising sa kanila mula sa isang magandang panaginip. Nakatayo sa pintuan si Thyrene. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang may hawak na isang makapal na envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng mapang-uyam na kagalakan, tila isang mangangaso na nahuli na ang kanyang biktima. Masyadong maingay ang kusina para sa isang simpleng hapunan. Wika ni Thyrene, ang bawat salita ay puno ng lason. "I'm sorry to interrupt your little drama, Thavion, but I think you need to see this before you completely lose your mind over this woman." Inihagis ni Thyrene ang envelope sa ibabaw ng lamesa sa tapat mismo ng plato ni Thavion. Mula sa loob ng envelope ay lumabas ang ilang mga litrato. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Lyra na masayang kausap ang isang lalaki sa loob ng isang tago at sikat na restaurant, si Attorney Theron Salonga. Sa isang anggulo, tila magkadikit ang kanilang mga mukha habang seryosong nag-uusap. Habang abala ka sa pag-aalaga sa kanya, Thavion, busy naman ang asawa mo sa pakikipagkita sa ibang lalaki sa likod mo. Pang-uuyam ni Thyrene. At ang lalaking yan, siya ang abogado na kilalang humahawak ng mga kaso laban sa pamilya natin. Isang espiya ang dinala mo sa loob ng bahay mo, Thavion. Naramdaman ni Lyra ang biglang panlalamig ng kamay ni Thavion bago ito tuluyang bumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang tingin na puno ng init kanina ay napalitan ng isang madilim at matalim na hinala. Ang bawat tibok ng puso ni Lyra ay tila naging isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin.
Paano niya ipapaliwanag na ang pakikipagkita niya sa abogado ay para sa kapakanan ng kanilang anak, ang anak na hindi alam ni Tavion na kinuha sa kanya ng sarili niyang nakaraan? Lyra, is this true? Ang boses ni Tavion ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at puno ng sakit na tila muling binasag ang kanyang tiwala. Hindi makapagsalita si Lyra. Ang kanyang dila ay tila napako sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng tanging tulay na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Ang amoy ng sinigang na kanina ay nagbibigay buhay ay tila naging amoy na ngayon ng isang pait na hindi kailanman mabubura. Ang bawat hakbang ni Tavion palayo sa kusina ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng mundo sa pandinig ni Lyra. Ang katahimikan na naiwan ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at nakakasakal na atmosfera na tila unti-unting umuubos sa hininga niya. Nanatiling nakatayo si Lyra sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mga litratong nakakalat sa sahig. Mga piraso ng papel na naging dahilan ng mabilis na paglamig ng damdamin ng lalaking nagsisimula na sana niyang pagkatiwalaan. Huwag mo na siyang habulin, Lyra. Tapos na ang palabas mo. Ang boses ni Thyrene ay bumasag sa katahimikan, puno ng mapang-uyam na kagalakan. Sumunod ka sa akin. May mga bagay tayong dapat pag-usapan na hindi dapat marinig ng mga dingding ng kusinang ito. Dinala ni Thyrene si Lyra sa madilim at liblib na bahagi ng hardin, sa dulo ng mansyon kung saan ang mga puno ng balete at matatayog na halaman ay tila nagkukubli sa anumang liwanag mula sa buwan. Ang amoy ng basang lupa at mga nalalantang dahon ay humahalo sa lamig ng gabi na nagbibigay ng isang nakakatakot na pakiramdam ng pagkakabukod sa mundo. Bakit mo ito ginagawa, Thyrene? Ang boses ni Lyra ay gumaralgal, punong-puno ng pagod at sakit. Alam mong walang mali siya ang pakikipagkita ko kay Attorney Theron. Alam mong ginagawa ko lang ang lahat para sa katarungan. Humarap si Thyrene sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim na tila mga mata ng isang maninila. Justice? Isang hamak na katulong na nangarap maging asawa, nagsasalita tungkol sa katarungan. Do you really think you belong here, Lyra? Tingnan mo ang sarili mo. Kahit suotan ka pa ng ginto at mamahaling tela, mananatili kang marumi sa paningin ng pamilyang ito. You are just a parasite, feeding on Tavion's guilt and Lola Teresia's kindness. Humakbang si Thyrene palapit. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong na tila nanunuot sa bawat sugat sa puso ni Lyra. You are nothing but a gold digger in their eyes now. Tavion is a man of pride, and you just trampled on it by meeting a rival lawyer. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka pa niya? Sa tingin mo ba ay mas maniniwala siya sa isang estrangherong katulad mo kaysa sa akin na matagal na nilang kasama? Naramdaman ni Lyra ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Thyrene ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Ang gaslighting na ginagawa ng babae ay tila isang sining. Binabaluktot nito ang katotohanan hanggang sa ang sarili niyang isipan ay magsimulang magduda sa kanyang sariling halaga. Umalis ka na habang may natitira ka pang dangal. Pagpapatuloy ni Thyrene, ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ni Lyra. Huwag mong idamay si Thalia sa mga kabulastugan mo. Isang bata ang nakasalalay dito. Isang batang nangangailangan ng maayos na pamilya, hindi ng isang inang punong-puno ng madilim na nakaraan. Tumingin si Lyra sa mga mata ni Thyrene. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak, tila mga butil ng ulan na bumabagsak sa tuyot na lupa. Wala kang alam sa pagmamahal ko kay Thalia. Wala kang alam sa sakit na pinagdaanan ko. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thyrene. Isang tunog na tila kalansing ng kadena sa gitna ng gabi. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago.
naging mas madilim at puno ng kamandag. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na tila galing sa ilalim ng lupa. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. Sakit? Huwag mo akong patawanin, Lyra. Alam nating dalawa ang totoo. Gusto mong bawiin si Talia dahil iniisip mong siya ang papalit sa batang nawala sa'yo? Pero nakalimutan mo na yata kung bakit namatay ang anak mo 5 taon na ang nakalilipas. Namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Namatay siya dahil hindi ka sapat na ina. Napatakip ng bibig si Lyra. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pait na idinudulot ng bawat salitang naririnig niya. Hinawakan ni Thyrene ang mukha ni Lyra ng mahigpit. Ang kanyang galit ay malinaw sa bawat kilos. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang isang mabigat na hatol, sapat upang basagin ang natitirang lakas ni Lyra. Kasalanan mo ang nangyari sa anak mo, Lyra. Huwag mong idamay si Talia. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na dagundong na nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa paligid ni Lyra. Naiwan siyang nakatayo sa dilim mag-isa habang ang anino ni Thyrene ay dahan-dahang lumalayo. Tila isang demonyong katatapos lang kumuha ng isang kaluluwa. Sa gitna ng malawak na hardin, tanging ang tunog ng sariling hagulgol ni Lyra ang maririnig. Isang iyak ng isang inang muling pinatay ng kanyang sariling nakaraan. Ang bawat hakbang ni Lyra palabas ng tarangkahan ng mansyon ay parang paglayo sa isang lugar na puno ng mabibigat na alaala. Suot ang simpleng belo at malalaking salamin. Pilit niyang itinatago ang kanyang namamaga at pulang mga mata mula sa mapanuring tingin ng mga katulong. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay tila masakit sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang kirot ng mga salitang iniwan ni Thyrene sa kanyang puso kagabi. Mga salitang patuloy na umuulit sa kanyang isipan, hindi siya pinapatahimik. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, na nagtutulak sa kanya na hanapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Sa isang tahimik at liblib na bahagi ng isang parke, malayo sa ingay ng syudad, naghihintay ang isang lalaking pormal ang suot. Si Attorney Theron Salonga ay kilala sa kanyang talino at paninindigan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay kababanaagan ng malalim na pag-aalala. Nang makita niya si Lyra na papalapit, agad siyang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng paggalang at simpatya. Maupo ka, Lyra. Pasensya ka na kung kailangan nating magkita sa ganitong paraan, wika ni Theron sa isang malumanay na tono. Delikado ang sitwasyon mo sa loob ng mansyon ng mga Reyes, lalo na't nagsisimula na nating galawin ang mga bagay na pilit nilang ibinaon sa limot. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang inaabot ang baso ng tubig. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang pait. Attorney, kailangan kong malaman, may kinalaman ba sila sa nangyari sa anak ko? Bakit tila takot na takot silang malaman ko ang totoo? Bumuntong hininga si Theron at inilabas ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng papel na kinakalikot ay tila musika ng pag-asa sa gitna ng desperasyon ni Lyra. Nagtungo ako sa ospital kung saan ka nanganak 5 taon na ang nakalilipas. May mga butas sa records, Lyra. Ang doktor na nag-asikaso sa iyo noon ay biglang nag-resign at lumipad patungong ibang bansa ilang linggo matapos ang insidente. At ang mas nakakapagtaka, may mga dokumentong sadyang binura sa database ng ospital nung gabing iyon. Naniga si Lyra sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbibigay ng babala. Ang bawat salita ni Theron ay tila piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. I suspect a identity swap, Lyra. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya, pagpapatuloy ng abogado. Kailangan nating makuha ang original birth registry ni Thalia.
If we can prove that Camille never gave birth in that hospital, everything will crumble. Gagawin ko ang lahat, attorney. Kahit anong kapalit. Ang boses ni Lyra ay puno ng determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang takot. Ngunit sa gitna ng kanilang seryosong pag-uusap, isang anino ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanilang lamesa. Ang lamig na dala nito ay tila mas matindi pa sa anumang hangin ng gabi. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang tingin at doon nakatayo si Thavion. Ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa bato. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at pait. Ang marahas na paghinga nito ay sapat na upang maramdaman ni Lyra ang tindi ng puot na nararamdaman ng lalaki. Ang mga litratong ipinakita ni Thyrene kagabi ay tila naging buhay sa harap ni Thavion. Ang pagkakalapit ni Lyra at ng abogado, ang seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa paningin ni Thavion, ito ay isang malinaw na pagtataksil. Isang patalim na bumaon sa kanyang likuran mula sa babaeng nagsisimula na sanang magpabukas ng kanyang saradong puso. So it's true. Ang boses ni Thavion ay tila galing sa kailaliman ng lupa, puno ng sarkasmo at sakit. Habang pinapaniwala mo ako sa kabaitan mo, abala ka pala sa pagpaplano kasama ang kaaway ng pamilya ko. Mabilis na tumayo si Lyra, ang kanyang carding ay muntik nang sumabit sa upuan. Thavion, let me explain. Hindi ito ang iniisip mo. Explain what? Na nakikipagsabuatan ka sa abogadong gustong pabagsakin ang kumpanya ko? O na niloloko mo ako sa harap ng mismong anak ko? Hakbang na lumapit si Thavion. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang nagbabadyang gumuho sa ibabaw ni Lyra. Tumingin si Thavion kay Theron nang may matinding hamon bago muling ibinaling ang kanyang nagbabagang mga mata kay Lyra. Ang bawat hibla ng tiwala na sinubukan nilang buuin sa mga nakaraang araw ay tila naging abo sa isang saglit lamang. Ang katahimikan sa paligid ng parke ay naging nakabibingi. Tanging ang mabilis na paghinga ni Lyra at ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ang namamayani. Sino ang lalaking yan, Lyra? Niloloko mo ba ako? Ang bawat hakbang ni Thavion patungo sa kanyang library ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Lyra. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging kasing lamig ng yelo at ang bawat hininga ni Lyra ay tila may kasamang pait na humahaplos sa kanyang lalamunan. Sumunod siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pangangailangang linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa tindi ng sakit na dulot ng kawalan ng tiwala ng lalaking nagsisimula nang magkaroon ng puwang sa kanyang puso. Thavion, makinig ka sa akin. I was there for a reason, but it's not what you think. Ang boses ni Lyra ay nangangatal. Tila isang kumpas ng biolin na malapit nang maputol ang kwerdas. Reason? What reason could justify meeting a rival lawyer in secret? Humarap si Thavion. Ang kanyang mukha ay nililok mula sa galit. I trusted you, Lyra. Pinayagan kitang lumapit sa anak ko. I almost believed that you were different. I am different, Thavion. Hindi ako espiya. At lalong hindi ko ipagpapalit ang dangal ko para sa pera o para sa kahit anong balak ng ibang tao laban sa inyo. Pagtatanggol ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa tindi ng emosyon. Naramdaman ni Lyra ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Thavion, hinahamon ang lamig na naroroon. Sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki, isang munting lamat sa pader ng galit na tila gustong maniwala sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Thavion. Ang kanyang presensya ay tila isang nagbabadyang unos. Hinawakan niya ang mga balikat ni Lyra, hindi nang may karahasan, kundi nang may tindi ng damdamin
na tila naghahanap ng kasagutan. Ang init ng kanyang mga palad ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang mga salita. Then tell me the truth, Lyra. Sabihin mo sa akin kung bakit. Huwag mo akong hayaang maniwala sa mga litratong yon. Bulong ni Thavion. Ang kanyang boses ay naging paos, puno ng isang pagnanais na hindi niya maamin sa sarili. Muntik nang bumigay si Lyra. Ang katotohanan ay nasa dulo na ng kanyang dila. Gusto niyang isigaw na ang anak nito ay anak din niya. Ngunit naalala niya ang babala ni Attorney Theron na kapag nalaman ng mga Reyes ang tungkol sa investigasyon nang wala pang sapat na ebidensya, maaaring mawala sa kanya si Thalia habang buhay. Pinigilan niya ang sarili, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik. I can't. Not yet. Ang tanging naisagot ni Lyra bago siya tumalikod upang itago ang kanyang mga luha. Ang katahimikan na sumunod ay naging mas matindi pa sa anumang sigawan. Bumalik si Thavion sa kanyang lamesa. Ang kanyang likuran ay tila isang pader na hindi na muling mabubuksan. Umalis si Lyra sa silid, bit-bit ang bigat ng isang lihim na tila unti-unti siyang dinudurog. Pagdating sa kanyang silid, napasandal si Lyra sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Isang estranghero sa isang palasyong puno ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, ang tunog ng telepono sa ibabaw ng kanyang nightstand ay bumasag sa katahimikan. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang hindi kilalang numero mula sa isang landline. Sa pag-aakalang ito ay tungkol kay Lola Teresia, mabilis niya itong sinagot. Hello? Si Lyra po ito. Ang kanyang boses ay paus pa rin mula sa pag-iyak. Ma'am, mula po ito sa St. Jude Medical Center. Nakita po namin ang inyong inquiry tungkol sa birth records noong Oktubre 2019. Wika ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal, ngunit may halong pagmamadali. Napatigil ang mundo ni Lyra. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng kausap. Nire-review po namin ang physical archives dahil may nakita kaming mga irregularidad sa digital database. Ma'am, kailangan niyo pong malaman, may nakita kaming dalawang magkaibang entry para sa iisang sanggol sa petsang yon. Ma'am, kailangan niyo pong malaman, may malaking mali sa records ng sanggol noong gabing iyon at tila sadyang pinalitan ang pangalan ng ina sa orihinal na dokumento. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Lyra na nagbigay ng liwanag sa madilim na pasilyo ng kanyang pagdududa. Ang kanyang hininga ay tila napatigil at ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isinisigaw ang pangalan ni Thalia. Ma'am, nariyan pa po ba kayo? Hindi makasagot si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na sapatos ni Thalia na naiwan sa sahig ng kanyang silid. Sa isang sandali, ang lahat ng sakit, lahat ng pag-aalinlangan at lahat ng takot ay napalitan ng isang nag-aapoy na katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ang linya ay biglang naputol na nag-iwan lamang ng isang nakabibinging katahimikan at isang tanong na tila magbabago sa tadhana ng lahat sa mansyon ng mga Reyes. Anong ginawa mo sa anak ko, Lyra? Sinadya mo ba ito? Ang boses ni Thavion ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa lahat ng pangarap na binuo ni Lyra sa loob ng ilang linggo. Ang gabi ng pagdiriwang para sa mga board members ay dapat sana ay naging tagumpay ni Lyra. Buong hapon siyang nanatili sa mainit na kusina, tinitiis ang usok at pagod upang ihanda ang pinakamasarap na kare-kare para kay Thalia. Alam niyang paborito ito ng bata, ngunit alam din niyang ang money
ay isang lason para sa maliit na katawan ni Talia. Dahil dito, matiyaga niyang pinalitan ang money ng dinikdik na kasoy, isang lihim na sangkap na siniguro niyang ligtas at masustansya. Ang bawat paghalo niya sa makapot na sauce ay puno ng panalangin na sana ay ito na ang maging tulay para tuluyan siyang tanggapin ng pamilya Reyes. Ngunit sa isang kisap mata, ang lahat ng pag-ibig na inilaan niya sa pagluluto ay naging mitya ng kanyang kapahamakan. Nakatayo si Lyra sa gitna ng marangyang dining room. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mukha ni Thalia na unti-unting nagbabago ang kulay. Ang bata ay pilit na humihinga. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang leeg habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paghingi ng tulong. Ang tunog ng mga kubyertos na bumabagsak sa porselanang plato ay tila mga hudyat ng isang nagbabadyang trahedya. May mani ang pagkain na ito, sigaw ni Tyrene habang itinuturo ang plato ni Thalia. Ang kanyang mukha ay kababanaagan ng pekeng sindak, ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay naroroon ang isang mapait na tagumpay. I saw her putting something in the pot earlier. Tavion, she did this on purpose. Gusto niyang gantihan tayo dahil sa nangyari sa parke. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila hinigop ng sahig na kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Tavion, naghahanap ng kahit kaunting liwanag ng tiwala. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking nilamon na ng galit at takot para sa kanyang anak. Dahil sa tindi ng panik, mabilis na lumapit si Tavion kay Lyra. Sa isang bugso ng damdamin na hindi niya napigilan, ang kanyang kamay ay lumipad at tumama sa pisngi ni Lyra. Ang tunog ng palad na tumatama sa balat ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ito malakas, ngunit sapat na upang mapaling ang mukha ni Lyra at mabasag ang huling piraso ng kanyang puso. Anong ginawa mo? Ang boses ni Tavion ay paos, puno ng pait at kawalan ng pag-asa. I trusted you with her life, Lyra. I thought you loved her. Naiwan ang hapdi sa pisngi ni Lyra, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na bangin. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Paanong ang lalaking kanina lang ay nagparamdam sa kanya ng init ng pag-asa ay siya ring taong kikitil sa kanyang huling hininga ng dignidad. Binuhat ni Tavion si Thalia na nawalan na ng malay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis papalabas ng mansyon patungo sa naghihintay na sasakyan. Sumunod si Doña Trivela na panay ang mura at paninisi kay Lyra. Ang katahimikan na naiwan sa dining room ay naging nakakasuffocate, tila isang sementeryo ng mga pangarap. Naiwan si Lyra na mag-isa, nakatitig sa platong kare-kare na nilagyan ni Tyrene ng peanut paste nang hindi niya namamalayan. Ang bawat amoy ng pagkain na kanina ay halimuyak ng pag-ibig ay tila naging amoy na ngayon ng isang kamatayan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, isang bulong na tila galing sa kailaliman ng kanyang pighati. Kung ang tadhana ay sadyang malupit, bakit kailangan pa siyang bigyan ng pagkakataong mahalin ang isang batang kukunin din sa kanya ng isang kasinungalingan? At sa paglisan ng sasakyan ni Tavion, tila kasamang naglaho ang huling pag-asa ni Lyra na matawag na isang ina. Ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Lyra sa gabing iyon. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakatayo siya sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon, ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin, isang paalala ng kanyang pagkatalo at pagkapahiya. Lumabas ka na sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga security
upang kaladkarin ka pabalik sa kung saang imburnal ka man nanggaling. Ang boses ni Doña Trivella ay tila matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo bago isara ang malaking pinto. Naiwan si Lyra sa dilim, bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan. Ang kanyang pisngi ay manhid pa rin mula sa sampal ni Thavion kanina, isang hapdi na tila permanenteng nakamarka sa kanyang pagkatao. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang takot sa mga mata ni Thalia at ang puot sa mukha ng lalaking minahal niya ng palihim. "Go back to where you belong, Lyra. Sa basura." Ang huling bulong ni Thyrene, bago siya tuluyang itaboy, ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Naglakad si Lyra sa gitna ng baha. Ang kanyang mga hakbang ay walang patutunguhan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na lumulusong sa tubig ay tila isang malungkot na martsa ng isang pusong nawasak. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga alaala ni Thalia. Ang tawa ng bata, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, at ang oyayi na tila nagdurugtong sa kanilang dalawa. "Mama Lyra, Mama Lyra." Tila naririnig niya ang mahinang tawag ng bata sa gitna ng hanging umiihip. Isang gunita na nagpapahagulgol sa kanya ng walang tunog. Sa gitna ng kanyang paglalakad sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Lyra ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang nabasang cardigan. Sa nanginginig na mga daliri, inilabas niya ang gadget. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga mata na nagpapakita ng isang email notification mula sa isang pribadong laboratorio na inutusan ni Attorney Theron ilang araw na ang nakalilipas. Ang kanyang puso ay tila napatigil sa pagtibok. Ang lamig ng ulan ay tila naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy na kaba na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang kalakip na dokumento, ang mga numero at teknikal na salita ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang paningin hanggang sa tumuon ang kanyang mga mata sa pinakaibabang bahagi ng pahina. Probability of maternity, 70.7%. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na pasabog na nagbigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Lyra. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa gitna ng basang kalsada. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng kagalakan at matinding pighati. Ang batang nasa loob ng mansyon, ang batang pinagbintangan siyang nais pumatay, ang batang tinitingnan siya nang may pagmamahal sa gitna ng kanyang mga sumpong ay ang sarili niyang anak. Ang anak na sinabi sa kanyang namatay na sa loob ng malamig na ospital, 5 taon na ang nakalilipas ay buhay, humihinga, at kasalukuyang nasa kamay ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Tumayo si Lyra ng may bagong lakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyong nararamdaman, isang timpla ng pagmamahal ng isang ina at ang puot ng isang babaeng ninakawan ng lahat. Tumingin siya pabalik sa direksyon ng mansyon ng mga Reyes. Ang mga ilaw nito sa malayo ay tila mga matang nangungutya. "Hindi ako aalis nang wala ang anak ko." Ang boses ni Lyra ay hindi na isang bulong, kundi isang panunumpa na tila naging bahagi ng mismong bagyo. Paano niya mababawi ang isang anak mula sa isang pamilyang mayaman at makapangyarihan kung sa paningin ng lalaking ama ng bata, siya ay isa lamang mamamatay tao at espiya? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, wala nang kontratang makakapigil sa kanya. Buhay ang anak ko, hindi siya namatay sa loob ng malamig na ospital na yon. 5 taon. 5 taon nilang ipinagkait sa akin ang bawat yakap na dapat ay akin. Ang bawat salitang ito ay tila mga uling na nagbabaga sa loob ng dibdib ni Lyra.
nagbibigay ng init sa kanyang katawang nanginginig sa lamig ng ulan. Habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono na basang-basa na, ang bawat porsyento ng probability of maternity ay tila isang hatol na nagpapalaya sa kanya mula sa bilangguan ng pighati. Ang Quezon City sa ilalim ng bagyo ay naging saksi sa pagbabago ng isang babae. Mula sa isang sugatang biktima patungo sa isang inang handang makipaglaban sa buong mundo. Hindi na ininda ni Lyra ang bigat ng kanyang basang damit o ang sakit ng kanyang mga paa na tila binubog ng bawat hakbang sa magaspang na kalsada. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa malalayong ilaw ng mansyon ng mga Reyes, ang palasyong naging libingan ng katotohanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang pagbabalik. Ang galit na kanina ay tila isang malit na kislap ay naging isang dambuhalang apoy na tumutunaw sa lahat ng kanyang takot. Nakarating siya sa tapat ng malaking tarangkahan. Ang mga guwardiya, na kanina lang ay buong pait siyang itaboy, ay napatigil nang makita ang anyo ni Lyra. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyong hindi nila kailanman nakita sa kanya. Ang liwanag ng kidlat sa langit ay tila nagbigay ng isang aura ng kapangyarihan sa kanyang maliit na pangangatawan. Buksan niyo ang pinto. Ang boses ni Lyra ay hindi na nangangatal. Ito ay mababa, formal, at puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kilaliman ng kanyang kaluluwa. Ma'am Lyra, bawal na po kayong pumasok. Utos po ni Sir Tavion at Doña Trivela. Sagot ng isang gwardiya. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang payong. Hindi niyo ako naiintindihan, pagpapatuloy ni Lyra habang humahakbang palapit sa bakal na rehas. Hinding-hindi niyo na ako mapapaalis sa bahay na ito dahil ang batang nasa loob, ang batang kailanman ay hindi niyo nirespeto ang ina, ay ang sarili kong laman at dugo. Sa gitna ng kalituhan ng mga gwardiya, naglakad si Lyra sa gilid ng gate at mabilis na pumasok nang dumaan ang sasakyan ni Attorney Theron. Nakakarating lang. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang pintuan ng mansyon. Sa bawat yabag niya sa makintab na sahig ng balkonahe, nag-iiwan siya ng bakas ng putik at tubig, ngunit wala siyang pakialam. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Tavion, nakakababa lang mula sa ikalawang palapag. Ang mukha nito ay puno ng pagod. Ang mga mata ay namumula dahil sa puyat at pag-aalala kay Thalia na kasalukuyang nagpapagaling sa loob ng kanyang silid. Nang makita si Lyra, ang galit ni Tavion ay muling sumiklab, tila isang liyab na binuhusan ng langis. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba malinaw ang utos ko na lumayo ka na sa amin? Sigaw ni Tavion. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi natinag si Lyra. Sa halip na umiyak o lumuhod katulad ng dati, itinaas niya ang kanyang mukha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait para sa lahat ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Lahat ay kinuha niyo sa akin, Tavion. Ang dangal ko, ang tiwala mo, pati ang pagkakataong marinig ang unang salita ng sarili kong dugo. Ang boses ni Lyra ay tila isang banayad na hangin bago ang isang unos. Akala niyo ba ay ganoon kadaling itapon ang isang inang ninakawan ng anak? Akala niyo ba ay matatahimik kayo sa loob ng palasyong ito na binuo sa mga kasinungalingan ni Camille at Thyrene? Nangunot ang noo ni Tavion. Ang kanyang galit ay pansamantalang napalitan ng kalituhan. Anong pinagsasabi mo? You're losing your mind, Lyra. Guards, ilabas niyo siya. Subukan niyo akong hawakan at sisiguraduhin kong buong mundo ang makakaalam ng krimeng ginawa ng pamilyang ito. Sigaw ni Lyra na nagpahinto sa lahat ng mga katulong na nakamasid. Hindi ako aalis, Tavion. Kahit kaladkarin mo pa ako sa labas, kahit ipahiya mo pa ako sa harap ng lahat, hinding-hindi ko naiiwan ang batang yan.
Dahil 5 taon akong nagluksa sa isang libingang walang laman, habang ang anak ko ay kasama niyo pala rito, ang katahimikan na sumunod ay naging mas matindi pa sa anumang dagundong ng kulog sa labas. Nakatayo si Lyra sa gitna ng sala, basang-basa. Nanginginig sa pagod ngunit may tindig ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang tanong na naiwan sa mga mata ni Thavion ay tila isang lamat sa kanyang matigas na puso. Isang lamat na hindi na muling mabubura habang nakatitig sa babaeng ang tanging kasalanan ay ang mahalin, ang isang batang hindi niya alam na kanya pala. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Reyes ay tila naging isang labirinto ng mga lihim at panganib para kay Lyra. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang pasilyo. Ang kanyang mga yabag ay tila mga balahibo na hindi nag-iiwan ng anumang tunog sa makintab na sahig. Ang kanyang basang damit ay dahan-dahang natutuyo sa kanyang balat na nagbibigay ng isang nanunuot na lamig. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay sapat na upang panatilihin siyang gising at mapagmatyag. Napatigil si Lyra sa tapat ng silid ni Thyrene nang marinig niya ang isang boses na nagmumula sa loob. Ang mahinang liwanag na lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na pinto ay tila isang paanyaya sa kailaliman ng katotohanan. Maingat siyang sumilip. Ang kanyang hininga ay tila napatigil sa takot na baka marinig ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng silid, nakita niya si Thyrene na nakatayo sa harap ng malaking salamin. May hawak na telepono at may suot na isang mapanganib na ngiti. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na bulong na puno ng kagalakan at pananabik. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Napalayas ko na ang babaeng iyon. Wika ni Thyrene sa kausap sa kabilang linya. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kalansing ng mga basag na kristal. Naniwala si Thavion na sinadya niyang lasunin si Thalia. Masyadong madaling utuhin ang lalaking iyon kapag ang anak na ang nakataya. Naramdaman ni Lyra ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang pinakikinggan ang pag-amin ng demonyong nasa harap niya. Walang makakaalam na hindi si Camille ang nanganak sa batang iyon. Pagpapatuloy ni Thyrene, ang kanyang boses ay naging mas madilim. 5 taon nating itinago ang katotohanan. Ang anak ng babaeng iyon ay pinalaki natin bilang isang Reyes para lamang makuha ang mana. At ang tangang si Lyra? Namatay na sa isipan niya ang sanggol niya noong gabing iyon sa ospital. Kung alam lang niya na ang batang hinalikan niya kagabi ay ang mismong laman at dugo niya. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling piraso ng pagtitimpi ni Lyra. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa anumang hinala niya. Ang kanyang anak ay ginawang kasangkapan sa isang maruming laro ng kapangyarihan at pera. Hindi na nakapaghintay si Lyra. Ang kanyang galit ay sumabog na tila isang dambuhalang alon na gumuho sa pinto ng silid. Hayop ka, Thyrene! Ang boses ni Lyra ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na lumingon si Thyrene. Ang kanyang mukha ay pansamantalang napuno ng gulat bago ito napalitan ng isang malamig na kapangahasan. Ibinaba niya ang kanyang telepono at dahan-dahang humarap kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Nandito ka pa pala. Ang basurang hindi marunong lumayo. Uyam ni Thyrene habang dahan-dahang lumalapit. Narinig mo ba ang lahat, Lyra? Masaya ba ang katotohanan? O mas masakit ito kaysa sa sampal ni Thavion? Hinding-hindi ka makakaligtas sa ginawa mo. Sigaw ni Lyra. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Babalik ako kay Thavion. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Isang malamig na tawa muli ang kumawala kay Thyrene. Mabilis siyang kumilos patungo sa kanyang nightstand at may kinuha mula sa loob ng drawer.
Sa ilalim ng liwanag ng lampara, kumislap ang isang matalim na bagay. Isang maliit, ngunit nakamamatay na letter opener na tila gawa sa pilak. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makalabas sa silid na ito ng buhay? Ang boses ni Thyrene ay naging mahina ngunit puno ng kamandag. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang baliw na babaeng nagpumilit pumasok sa mansyon pagkatapos palayasin o ang taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan? Itinuro ni Thyrene ang matalim na dulo ng letter opener sa tapat ng mukha ni Lyra. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila isang banta ng kamatayan. Naramdaman ni Lyra ang lamig ng pader sa kanyang likuran. Wala siyang matakbuhan. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang mapanganib na titig ng babaeng handang pumatay para lamang manatili ang kanyang kasinungalingan. Walang maniniwala sa iyo, Lyra. Dahil sa gabi ring ito, sisiguraduhin kong maglalaho ka na parang bula, kasama ng lahat ng mga pangarap mong mabawi ang anak mo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasuffocate. Ang kislap ng patalim sa harap ng mga mata ni Lyra ay tila isang paalala na sa larong ito, ang katarungan ay madalas na natatabunan ng dugo at kapangyarihan. Habang dahan-dahang itinataas ni Thyrene ang kanyang kamay, ang tanging tanong na naiwan sa isipan ni Lyra ay kung ito na ba ang huling sandali na makikita niya ang mundo bago niya mayakap ang kanyang tunay na anak. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na silid ni Thyrene ay tila isang habambuhay na pagtutuos sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang matalim na dulo ng pilak na patalim ay nananatiling nakaturo sa lalamunan ni Lyra. Ang kislap nito sa ilalim ng malamlam na ilaw ay tila isang paalala ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot sa mga mata ni Lyra ay napalitan na ng isang matinding kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang inang wala nang balak pang umurong dahil nasa kanya na ang katotohanan. Gawin mo, Thyrene. Sige, ituloy mo. Ang boses ni Lyra ay hindi nanginginig. Ito ay mababa, formal, at puno ng hamon na tila isang huling hatol. Dahil kahit patayin mo pa ako sa gabing ito, ang katotohanang ninakaw niyo ang anak ko ay hinding-hindi na muling mababaon sa limot. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay isisigaw ang pangalan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thyrene. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Ang daldal mo para sa isang taong malapit nang mawawala. You think you're a hero? You're just a nuisance that needs to be removed. Dahan-dahang itinaas ni Thyrene ang kanyang kamay, handang itusok ang patalim, nang biglang ang marahas na pagbukas ng pinto ay bumasag sa tensyon ng silid. Ang tunog ng pinto na tumatama sa pader ay tila isang malakas na hudyat ng pagbabago. Nakatayo sa pintuan si Thavion. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng galit, kundi ng isang matinding pighati at pagkasuklam. Sa likod niya ay si Attorney Theron. Hawak ang isang tablet na naglalabas ng isang pamilyar na boses. Sapat na ang narinig ko, Thyrene. Ang boses ni Thavion ay tila galing sa kailaliman ng isang nagyayelong karagatan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Thyrene na may hawak na patalim, at doon ay tuluyan nang gumuho ang huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Nabitiwan ni Thyrene ang letter opener. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang mga kasinungalingan. Mabilis siyang napaatras. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla tila isang bangkay. Thavion? No. Mali ang iniisip mo. This woman, she is crazy. She tried to attack me. Stop it, Thyrene. Huwag mo na kaming gawing tanga. Sigaw ni Thavion. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Narinig namin ang lahat mula sa baby monitor na naiwan ni Lyra sa loob ng silid na ito kanina. Bawat salita mo, bawat pag-amin mo tungkol kay Camille, tungkol sa ospital, bawat katotohanang ninakaw nyo sa kanya. Mula sa tablet ni Theron, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Thyrene na umamin sa pagpapalit ng sanggol. Ang bawat salita
ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ng pamilya Reyes. Sa labas ng silid, sa gitna ng malawak na hallway, ay nakatayo si Doña Trivela. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang paghingi ng tawad na hindi niya kayang bigkasin. Tyrene, anong nagawa mo? Ang boses ni Doña Trivella ay halos hindi marinig, puno ng matinding pagkabigo. Ang apo ko, ang dugong pinakamamahal ko, ay nanggaling sa babaeng itinuring nating basura. Walang nagawa si Tyrene kundi ang mapaluhod sa sahig. Ang kanyang mapang-uyam na anyo ay naglaho, napalitan ng isang desperadong pag-iyak na tila isang hayop na nahuli sa bitag. Ginawa ko lang yon para sa pamilya, para kay Camille, para hindi siya iwan ni Thavion. Lalapit sana si Thavion kay Tyrene, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Lyra sa braso. Tumingin si Lyra sa mga mata ni Thavion. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Mga luha ng kagalakan, pighati, at isang pagpapatawad na nagsisimula ng mabuo. Hindi ito ang panahon para sa higit pang karahasan. Ito ang panahon para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Tapos na, Thavion. Hayaan mo na ang batas ang humawak sa kanya. Bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagbabadyang unos. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsisimula nang tumama sa mga bintana. Tila mga matang nagmamasid sa huling sandali ng isang maruming lihim. Habang dahan-dahang kinakaladkad si Tyrene papalabas ng silid, ang tanging naririnig sa buong mansyon ay ang mahinang iyak ni Doña Trivella na kasalukuyang nakayakap sa haligi ng hagdanan. Tila humihingi ng tawad sa bawat anino ng kanyang nakaraan. Naiwan silang dalawa sa silid, si Thavion at si Lyra. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang mabigat na pagsisisi. Dahan-dahang lumuhod si Thavion sa harap ni Lyra. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa mga palad ng babae. Ang kanyang bawat hikbi ay tila isang paghingi ng kapatawaran para sa bawat sampal, bawat masakit na salita, at bawat pagkakataong hindi siya naniwala. "I'm sorry, Lyra. I'm so sorry," bulong ni Thavion sa gitna ng kanyang paghagulgol. Hindi nagsalita si Lyra. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ni Thavion. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng silid ni Thalia. Ang katotohanan ay narito na. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang puso ay kung paano niya uumpisang buuin ang isang pamilyang winasak ng 5 taon ng kasinungalingan. Tatanggapin ba siya ni Thalia bilang tunay na ina? O ang sugat ng nakaraan ay masyadong malalim para tuluyang maghilom? Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahan nang naglalaho sa mahabang kalsada na nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng mapanghusgang tingin at malamig na utos ay tila naging isang malawak na sementeryo ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Lyra. Ang kanyang mga paa ay hubad sa malamig na marmol, habang ang kanyang basang buhok ay nag-iiwan ng maliliit na marka ng tubig sa sahig, mga bakas ng isang inang dumaan sa bagyo para lamang mahanap ang kanyang katotohanan. Sa kabilang bahagi ng silid, si Doña Trivella ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reynang nililok mula sa bakal, ay nakaupo ngayon sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagan na bundok ng pagsisisi sa kanyang puso. Nang mag-angat siya ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Lyra, ang hambog na anyo nito ay tuluyan ng gumuho. "Lyra." Ang boses ni Doña Trivella ay tila isang marupok na bulong na malapit ng maputol. Dahan-dahang tumayo ang matanda.
Ang kanyang mga hakbang ay hindi na sigurado. Tila isang batang natatakot sa sarili niyang anino. Sa harap ng lahat ng mga katulong na nakamasid, ang mapagmataas na matriarka ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Lyra. Patawarin mo ako, Lyra. Pinagbuhatan kita ng kamay, tinawag kitang basura. Habang ikaw pala ang tanging nagmalasakit sa dugong kinuha namin sa'yo, ang bawat salita ng matanda ay may kasamang pait at luha na pumatak sa malamig na sahig. Hindi ko alam. Nabulag ako ng maling akala at ng mga bulong ni Thyrene. Patawarin mo ang isang matandang walang ginawa, kundi saktan ang tunay na ina ng kanyang apo. Naramdaman ni Lyra ang paninigas ng kanyang lalamunan. Ang bawat hikbi ay pilit niyang pinipigilan ang makita ang taong nagpahirap sa kanya na nakaluhod ngayon ay hindi nagbigay sa kanya ng kagalakan. Bagkus, ito ay nagbigay ng isang malalim na pagod. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ng matanda upang patayuin ito. Ang kanyang haplos ay banayad, walang bakas ng paghihiganti, kundi isang pagkilala sa sakit na pareho nilang dinaranas. Tumayo na po kayo, madam. Bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng gabi. Ang mahalaga po ngayon ay si Talia. Tapos na po ang mga lihim. Sa gilid, nakatayo si Thavion. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lyra nang may tinding pagsisisi na tila sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ng kanyang mga masakit na salita, ang bawat pagkakataong hindi siya naniwala, at ang sampal na ibinigay niya sa kusina ay tila mga buhay na multong bumabalot sa kanya. Humakbang siya palapit. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila isang paghingi ng kapatawaran. Lyra, ang boses ni Thavion ay paos. Puno ng damdamin na tila naghahanap ng kanlungan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lyra. Ang kanyang mga palad ay mainit, ngunit nanginginig. Wala akong mukhang ihaharap sa iyo. I failed you. I failed our daughter. I promised to protect this family. But I was the one who hurt you the most. Dahan-dahang inilapit ni Thavion ang kanyang mukha sa noo ni Lyra. Isang mahiyaing pagdampi ng balat sa balat na tila isang tahimik na pangako ng pagbabago. Ang amoy ng ulan at pait ay hinalinhinan ng isang kakaibang init. Isang kislap ng pag-asa sa gitna ng naghihingalong gabi. Ramdam ni Lyra ang bawat tibok ng puso ni Thavion na tila isang mabilis na kumpas ng pagsisisi at muling pagbuhay ng isang damdamin. Anong balak mo, Lyra? Tatanggapin mo ba ang pamilyang ito? Ang lalaking ito na naging bulag sa katotohanan? Ang tanong ni Thavion ay tila isang katanungan ng tadhana. Tumingin si Lyra sa hagdanan patungo sa silid ni Talia. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa. Ang sugat ng nakaraan na tila hindi pa ganap na naghihilom at ang pagmamahal sa batang naghihintay sa itaas. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay wala na. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay ang pag-aaral na magtiwalang muli. Dahan-dahang bumitaw si Lyra sa pagkakahawak ni Thavion. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malalim at misteryoso. Nandito ako para sa anak ko, Thavion. Ang tiwala ay hindi katulad ng isang kontrata na pwedeng pirmahan sa isang gabi lang. Kailangan nating buuin ang pamilyang ito mula sa mga abo ng kasinungalingan. Naglakad si Lyra paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Sa bawat baitang, tila nararamdaman niya ang bigat ng 5 taon na unti-unting nawawala. Pagdating sa harap ng pinto ni Talia, napatigil siya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, narinig niya ang isang mahinang tinig, isang tinig na tila tumatawag sa kanyang kaluluwa. Mama Lyra, are you there? Ang bawat hibla ng pagkatao ni Lyra ay tila nyanig ng katanungang iyon. Hindi na lamang ito isang tawag ng isang bata sa kanyang tagapag-alaga. Ito ay isang tawag ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Habang dahan-dahang itinutulak ni Lyra ang pinto,
Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang kaba sa kanyang dibdib na tila isang orasan na nagbibilang ng simula ng isang bagong bukas. Tatanggapin ba siya ni Talia hindi bilang asawa ng kanyang ama, kundi bilang ang inang 5 taon na siyang hinihintay sa kabilang panig ng isang madilim na lihim? Dahan-dahang itinulak ni Lyra ang pinto ng silid ni Talia. Ang tunog ng kahoy na gumagasgas sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang silid ay nababalot ng malambot at madilim na asul na liwanag mula sa nightlight na nagbibigay ng anyo ng isang tahimik na santuwaryo sa gitna ng gulo ng mansyon. Sa ibabaw ng kama, nakita niya ang maliit na katawan ni Talia na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malaki at puno ng inosenteng pagtatanong. Mama Lyra, are you leaving again? Ang boses ng bata ay tila isang marupok na sinulid na humahaplos sa puso ni Lyra. Hindi nakapagsalita agad si Lyra. Ang bawat hakbang niya patungo sa kama ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pangarap na dati ay inakala niyang abo na. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang maliliit na palad ni Thalia. Ang init ng balat ng bata ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ni Thyrene at Doña Trivela. Hindi na anak, hindi na aalis si Mama. Bulong ni Lyra, ang salitang anak, ay lumabas sa kanyang mga labi nang may tindi ng damdamin na tila isang panalangin na sa wakas ay dininig. Nangunot ang noo ni Thalia. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kalituhan. Bakit po kayo umiiyak? Is it because of the bad lady? Huminga ng malalim si Lyra. Pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Inayos niya ang gulugulong buhok ni Thalia at dahan-dahang ibinaba ang balikat ng suot na pantulog ng bata, sapat na upang makita muli ang balat na hugis buwan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang markang iyon ay tila kumikinang, isang banal na selyo ng kanilang pagkakakilanlan. Umiiyak si Mama dahil sa sobrang saya, Thalia. Dahil nahanap na kita muli. Wika ni Lyra habang isinasandal ang kanyang noo sa noo ng bata. Remember the song? Ang oyayin na laging kinakanta ni Mama sa'yo sa panaginip mo? Nagsimulang humuni si Lyra. Ang himig ay mas malinaw at mas puno ng pag-asa kaysa dati. Sa bawat nota, tila sumasabay ang pagtibok ng kanilang mga puso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging puno ng mahiwagang koneksyon. Isang puwang kung saan wala ng kasinungalingan, wala ng kontrata, tanging ang wagas na pag-ibig ng isang ina at anak. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, hindi napansin ni Lyra ang pagpasok ni Tavion. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan. Ang kanyang formal na polo ay may bakas pa ng ulan, ngunit ang kanyang anyo ay hindi nakakikitaan ng lamig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nakatuon sa 2 babaeng nasa harap niya. Ang babaeng binaliwala niya at ang anak na muntik na niyang ilayo sa tunay nitong ina. Dahan-dahang lumapit si Tavion at naupo sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad sa marupok na sandali. Inabot niya ang kamay ni Lyra. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumingit sa pagitan ng mga daliri ng babae. Isang pagkakapit na tila nagsasabing hindi na niya ito bibitawan kailanman. Lyra, alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Bulong ni Tavion. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng emosyon. But I promise you, from this day on, every breath I take will be for the 2 of you. Wala nang kontrata, Lyra. I want you to stay, too. Not because of Lola Teresia, but because this home is empty without you. Tumingin si Lyra kay Tavion. Nakita niya ang tunay na pagsisisi at ang kislap ng isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pag-uusap ng 2 kaluluwang parehong sugatan
ngunit handa nang sumubok mula. Dahan-dahang inilapit ni Tavion ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa kamay ni Lyra, isang mahiyaing halik na puno ng paggalang at nagsisimulang pagsinta. "Dito ka lang, Lyra, habang buhay," ulit ni Tavion. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na itinanim sa puso ng gabi. Ang bawat tibok ng puso ni Lyra ay tila isang mabilis na kumpas ng kaligayahan. Ang kilig na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa presensya ni Tavion, kundi dahil sa katotohanang sa wakas, siya ay buo na muli. Ang pamilyang inakala niyang naglaho na sa loob ng isang madilim na ospital ay narito na sa kanyang harap, humihinga at naghihintay ng kanyang pagtanggap. Ngunit sa likod ng tamis ng pagkakataon, isang huling pag-aalinlangan ang sumagi sa isipan ni Lyra habang pinagmamasdan ang natutulog na si Thalia sa kanilang pagitan. Paano niya haharapin ang bukas kung ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala pa rin sa kanya ng pait ng nakaraan? At si Doña Trivela, makakaya ba niyang tuluyang patawarin ang matandang naging instrumento ng kanyang paghihirap? Sa gitna ng kapayapaan ng silid, ang tanging naririnig ni Lyra ay ang sariling mabilis na paghinga at ang pangako ng isang bukas na tila isang puting papel na handa na niyang sulatan ng isang bagong kwento. 5 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga anino ng kasinungalingan ay tuluyang pinalis ng liwanag ng katotohanan sa mansyon ng mga Reyes. Ang hardin na dati ay tila isang malamig na bilangguan ay punong-puno na ngayon ng mga makukulay na gumamela at rosas na personal na inalagaan ni Lyra. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay banayad. Tila isang mainit na haplos ng tadhana na nagpapaalala sa bawat sugat na unti-unti nang naghilom. Sa gitna ng damuhan, isang batang babae na may mahaba at itim na buhok ang masayang tumatakbo. Si Thalia, na ngayon ay nasa elementarya na, ay hindi na ang tahimik at takot na batang nakilala ni Lyra sa ilalim ng isang kontrata. Ang kanyang tawa ay tila himig ng isang masayang awitin na nagbibigay buhay sa buong paligid. Ang bawat kilos niya ay puno ng sigla, isang patunay na ang pagmamahal ng isang tunay na ina ay ang pinakamabisang gamot sa anumang karamdaman ng kaluluwa. Naramdaman ni Lyra ang isang pares ng malalakas at mainit na braso na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng kape at ang pamilyar na init ng katawan ni Tavion ay sapat na upang pakalmahin ang anumang kaba sa kanyang dibdib. Isinandal ni Tavion ang kanyang baba sa balikat ni Lyra. Ang kanyang paghinga ay banayad at puno ng kapayapaan. "You look beautiful today, Mrs. Reyes," bulong ni Tavion. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta na tila mas tumitindi sa bawat araw na lumilipas. "Sinasabi ko ba sa'yo araw-araw kung gaano ako kaswerte na bumalik ka sa pintuang iyon 5 taon na ang nakalilipas?" Lumingon si Lyra at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. "Sinasabi mo yon tuwing umaga, Tavion. Pero hinding-hindi ako mapapagod na pakinggan yon." Dahan-dahang idinampi ni Tavion ang kanyang mga labi sa noo ni Lyra, isang mahiyaing halik na puno ng paggalang at pasasalamat. Sa loob ng 5 taon, napatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi isang dokumentong nilalagdaan, kundi isang desisyong ginagawa sa bawat paggising. Ang tiwala na dati ay nadurog, ay muling nabuo, hindi sa pamamagitan ng mabilisang pangako, kundi sa bawat sakripisyo at pag-unawang ipinadama nila sa isa't isa. Mula sa balkonahe, nakatayo si Doña Trivela kasama si Lola Teresia. Ang matandang matriarka ay hindi na ang mapagmataas na reynang dati ay humahamak kay Lyra. Ang kanyang mukha ay mas malambot na ngayon at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na sweater na tinatapos niyang niniting para kay Thalia. Ang kanilang pagtitinginan ni Lyra ay puno ng isang tahimik na pagpapatawad, isang pagtanggap na ang pamilya
ay hindi lamang tungkol sa perpektong pangalan, kundi tungkol sa pagtanggap sa bawat pagkakamali at pagbangon mula rito. Lola, Mommy, look what I found! Sigaw ni Thalia habang ipinapakita ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol na nahanap niya sa loob ng isang lumang kahon sa attic. Napatigil sina Lyra at Tavion. Ang sapatos na yon ay Alsami. Ang tanging alaala ni Lyra mula sa ospital, ang sapatos na inakala niyang pag-aari ng isang batang pumanaw na. Lumapit si Thalia at iniabot ito sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang pait ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang matamis na pagkilala sa himala ng buhay. "This was yours, anak," bulong ni Lyra habang hinahaplos ang sapatos. Isang paalala na kahit gaano man tayo ilayo ng tadhana, ang puso ng isang ina at anak ay laging makakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Ang kwento ni Thyrene ay naging isa na lamang babala sa mga pahayagan tungkol sa krimen at kasakiman. Ang kanyang pagkabilanggo ay ang katarungang matagal na hinintay ng katarungan. Ngunit para kay Lyra, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang kalayaang magmahal ng walang takot at alinlangan. Habang papalubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa langit, magkakasamang naupo ang pamilya sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang bawat hininga ng hangin ay tila isang pasasalamat para sa kapayapaang natamo nila. Sa dulo ng lahat ng pighati, natagpuan ni Lyra ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa loob ng mga yakap ng mga taong itinuring niyang buhay at kaluluwa. Ang aral na may iwan sa bawat tagapakinig ay simple ngunit malalim. Ang katotohanan ay maaaring ibaon sa limot, ngunit hinding-hindi ito mamamatay. Ang pag-ibig na binuo sa sakripisyo at katapatan ay mas matibay pa sa anumang bakal na tarangkahan. At para sa bawat inang nawawalan ng pag-asa, tandaan niyo na ang bawat luha ay may katumbas na ligaya at ang bawat paalam ay may nakalaang nandito na ako sa tamang panahon ng Panginoon.